Okay, quick update tayo sa BTC. So, kakatapos lang ata ng US elections at panalo si Trump, no? So, para sa mga hindi nakakalam si Trump, so wala akong masasabi about sa politics, pero at least ang alam natin tungkol sa crypto si Trump pro crypto kumbaga, no? At yung isa sa mga para sa mga ano no, mga ah, ah, crypto fans si Trump pro crypto at tinatry or more like ang pinakadiin niya sa mga key points niya yung pagbagsak ng inflation. So possible na hand to hand 'yon, no, na pagbagsak ng inflation at uh, ng pagiging pro niya sa crypto kumbaga. So di natin sure kung paano mag-entail 'yon, kung magagamit ba ang BTC as future money na ma-realize ng maraming tao, pero di natin alam. O basta alam natin si Trump pro crypto, no. So basically kaya tayo nagpa-pump dito, no. Medyo malakas na pump to simula nung 8 AM ata to. Tingnan natin 1 hour saglit. Kami natin drawing. Mamaya isip ko yan. 8 AM. Yan, ito 8 AM, no. Kasi yung mga pre-results or yung pinakaunang mga results in lead si Trump, no. So baka ma-block tong video natin. Dami kong beses sinasabi yung pangalan ni Trump. Hindi ko alam kung ganun ba yung YouTube algorithm. Pero anyway. So 8 AM, no, ganun makapal yung lead ni Trump. Tapos biglang medyo nag-even out, tapos in the end nanalo pa rin si Trump, at least sabi sa Google. At kaya tayo nagpa-pump na ganito. So meron tayong basa dito na 1.272. Kaso ito yung problema sa 1.272. So papakita ko muna saglit. So yung 1.272 natin, meron tayong problema kasi ATH ang 1.272. Yan. Na corrective move to. Corrective move 1.272, at dun niya exactly natatamaan ang pagpump nito, no. At madalas kapag or more like natatamaan ng 1.272 at dun magre-reject, some sort of corrective move yun. Meron tong signs na merong ABC correction to, na meron tayo na some sort of A wave, B wave at C wave. Buburay lang natin saglit lahat para lang makita natin na maayos. So ito titignan natin na maigi itong part na to. Okay? So meron tayong first wave dito, or yung pinakaunang wave. Hindi ko sure kung first or A wave, no? Tapos yung pangalawang wave. Tapos meron tayong potential pangatlong wave na mukha tayong ABC correction. Yung C wave dapat 5 waves. So mukhang ano to, no? Mukhang meron tong some sort of parang, teka, kung dito tayo mag-start, most likely baka dito to yung actually baka dito, no. Yan, makikita natin, no, meron tayong rising wedge sa loob ng mas malaking rising wedge na ganito, no, na ganyan, at potentially baka ganyan din, no. Meron tayong mas malaking rising wedge, o baka ganito yung rising wedge, no. Imbes na ganyan, at baka ganito ang itsura. Yan, baka ganyan yung itsura, no. Kaso mas tama tong ano, no. Ito, merong etong part na to kasi ang start ng bilang na to, ito, no, meron tayong 1, 2, tapos meron tayong 5 waves sa loob nito. Dapat 5 waves. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So actually ayaw natin mangyari to, na ganito ang type of pump na ganito. Kasi ano to, no, marami tayong overlaps, hindi to impulsive kumbaga. At ang kakalabasan baka may ending diagonal tayo dito. Paingat lang, no, kahit ATH tayo, baka masabi nyo kasi sobrang bearish ko, no. Pampaingat lang yun kasi may mga setup yan ng mga some sort of fake ATH kumbaga. So ito, no, example ng fake ATH ganito Ito. Makikita natin dito, nag-ATH tayo, pero after netong ATH na to, bumagsak tayo na matindi. Bakit kaya? So, actually, kung gagawin din natin ang the same exact thing, mula dito, papunta dito,
at gagawin nating regular chart, literal na 1.272 pa rin to. Tama ba to? Yan. Dito siya nag-reject. Makikita natin meron tayong potential A wave, B wave, C wave. Okay? At sa loob ng C wave, 5 wave counts na naman. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Ito impulse C wave naman to. Okay? Doon sa kabila, dito, ending diagonal na C wave na 1, 2, 3, 4, 5. Ayaw natin mangyari yun. Pampaingat lang ha. Kahit mukha tayong bullish na bullish kasi may ATH tayo, pampaingat lang. Okay? Kasi dito, titignan natin ang RSI. Teka. Mula dito hanggang dito, meron tayong bearish divergence. Bearish divergence. Ito, no? Then, continuation to the downside. Titignan natin ngayon, hindi pa to confirmed, pero meron din tayong potential bearish divergence. So, ito meron tayong potential dito dapat, no, na hindi nangyari. Hindi nangyari, nag-higher high to. So, pwede tayo maka-expect na may higher targets pa labasan. Kasi, isa sa mga reversal patterns sa BTC, madalas yung mga divergences. Pero hindi tayo binigyan ng divergence. Kaya medyo hindi ko ganong ka-sure kung ito na ba yung start ng bagsak. Okay? So, hindi pa wala some sort of confirmation ng reversal dito. Okay? Ito, signs pa lang itong mga to, no? Yan, signs pa lang yan. At ito, meron pang kasunod na hindi tayo nag-lower low. Yan. Signs pa lang na mukhang babagsak pero hindi tayo exactly nag-lower low or basically nag-bearish market structure. Bullish market structure pa rin to. Okay? Sa ngayon, bullish to sa itsura niya kasi ano to, no? Ano ba tawag dito? Engulfing candle. Pero makikita natin meron tayong potential bearish divergence. Kung dyan siya mag-reject kasi, no, ito lang yung mahirap sa sa BTC. Minsan sa mga minimum targets lang ang punta niya, minsan dun sa mga maximum target ang punta niya, no? At pinakita sa atin yung maximum target dito. So mahirap pasukan to. So for example, meron tayong minimum target dito na shortan ko at nag-break even lang ako dito, nag-pump pa, no? Almost malapit na sa 1.272 kung titingin tayo ng regular chart. 1.272 na to, pwedeng sa regular chart tayo babase. Then tsaka siya babagsak. So isa na namang chance para mag-short, kumbaga. So alisin ko lang ito saglit ha. Ito, di natin muna kailangan yung mga yan. So chance mag-short, nag-dump naman pero isa pang pump, no? So 1.414, hindi ko exactly sure pero ang C-wave umaabot ng ganito yan ha. C-wave. Pero paglawag pasta dito sa 1.61, expect nyo na talaga na meron pang hanggang 100k siguro yan. Okay? Isa pang worrying sign. Teka lang, tingnan natin ang alts, no? Total 3. So nag-ATH sa si BTC. Ano kayang ginawa ni alts? Nag-ano lang, no? Nag-retest lang ng high, no? Wala no? Retest ng high. Tignan natin ang BTC dominance. Dominance. Malakas pa rin si BTC dominance. So, pwede tayo maka-expect. Mahina pa rin si alts. Pero yun nga, once na sabihin natin mag-drop to si BTC dominance at hindi pa rin nagpa-pump si alts, kailangan natin mag-ingat-ingat, kumbaga. Hindi ko sure teka lang, baka pwede natin tignan yung history ng fifth wave kasi in case na magpo-push up to, ito na ang fifth wave, no, ng punta tayo na regular chart saglit. Logarithmic chart. Ito nga kalabasan na fifth wave, no? Meron tayong first, second, third, fourth, fifth, kung saan man to. Pero itong buong to macro fifth wave. Macro fifth wave ng structure na to. Teka, pupunta tayong weekly kasi weekly time frame na ata to. Ng itong yearly bull market na to. Meron tayong
first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Okay? Ang alts, sobrang lakas ng alts dito. Okay? Hindi natin nakita ang alts na malakas dito. Ang alts medyo okay lang dito, no? Okay lang. Pero napakalaki ng pump nito, no? Tapos okay lang yung galaw ni alts. So, titignan natin sa history kung actually dagdag natin si ano. Teka. Total 3 siguro. New price scale. Gawin natin yung logarithmic. Okay. So, makikita natin, no? Paano ko ba uusog si... Yan, o kaya sa taas na lang siya. Yan. So, ito si BTC. Malakas na ATH, no? So, nag-ATH na rin naman to. Makikita natin yung mga pump sa first wave. Ito, no? Mahina yung pump sa first wave na ito. Di niya na-close above to, no? Itong mga to, na natatap ni BTC itong mga key points na to, no? Ito, close above to, no? Close above. Pero ito, napakalayo dito. So, dito sa galaw na to, ATH na si BTC, pero si alts, tinetest pa lang tong, kumbaga, sa BTC, ito yan. Ito yung tinetest. Ito. So, ito yan, Yan. Nasa ilalim si alts, si BTC nasa ibabaw na. Okay? Tignan natin sa past history, no? Wala pala, no? Wala. 2018 na pala to, no? Wala tayong mapagkukumperan. Total 3. Oo, baby pa yung mga alts, no? Si Ethereum kaya, taga lang tingnan natin si Ethereum. Baka pwede natin magamit as index. Ayun, medyo logarithmic. Pares lang ba ang galaw ni ETH sa alts? So, ganun din, no? Ito, nasa area na ng kailangan i-break. Ito, nasa ibabaw na siya. Si Ethereum, ang layo, no? Malayo yung sa first wave, no? Ito yung first wave, second wave, then third wave, no? Kung ganun man ang gagawin. Malayo. Titignan natin dito. Oops. Paano ba papalitan to? Or easy. Ito yung importanteng kailangan i-break ni Ethereum. Ito sa BTC na break na. So, ganun pa rin pala, no? Nasa ilalim pa rin si alts or si Ethereum, si BTC nasa ibabaw na. At ATH na rin to. Okay? So, meron pa tayo makikita sa left side. 2016. Simula ng itong bull market na to. So, tingnan natin kung meron tayo makikita ang bull market or galaw dito, no? Teka lang, Kaso kasi paumpisa to, no? So medyo mahirap iyan na to. Wala tayong data sa left side, kumbaga. Makikita natin kung saan yung malakas na wave, no? So meron tayong most likely parang first wave, second wave, third wave kay BTC, fourth wave, fifth wave. Ito wala kasi tayong data dito sa left side, no? So di natin sure kung anong gagawin o kung wala tayong pagkukumparahan kay Ethereum dito, no? Wala tayong data. So etong point na to, ito yung pinaka impulsive move niya, no? Ni Ethereum sa third wave ni BTC. At makikita natin sa fifth wave, malaking ATH na to, pero hindi pa rin ATH si Ethereum. Dito lang siya nag-ATH, no, nung patapos na yung pump ni BTC. Okay? So, alalahanin nyo na, patapos pa lang yung pump ni BTC. Tsaka pa lang siya nag-ATH at nag-pump pa na isa pang beses, no? At padump na to si BTC. So, yung alt season madalas, kaya sinasabing season kasi 3 months, around 3 months yun. Titignan natin na bumagsak ang price si BTC mga banda dito, no, na pa-die down na.
At dito tayo nag-ATH. So, or more like nag-top kay Ethereum. So, dito, no? So, 1, 2, 3. Actually, maiksi pa lang season to, no? Na alt season. Parang 1 month lang ata, 2 or less than 2 months. Maiksi lang to. Then, nag-dump na rin si Ethereum, no? So, makikita natin, sa first wave, ito hindi ko sure kung pwede natin magamit, kasi malakas na pump to, pero bagong labas pa lang si Ethereum ata na ito. So, hindi natin masasabi kung madalas kapag bagong labas, pump and dump yun. Pero yung fifth wave, mahina siya, no? Kumpara sa malakas na pump ni BTC sa fifth wave. Okay, so, medyo worrying sign para sa alts. Kung in case magbo-bull market tayo, kung in case mag-aaroon rin tayo ng alt season, baka may expect ko sa push ng alts hindi ganun kalakasan. Pwedeng mag-ATH tayo, pero baka pili lang yung mga alts na mag-ATH at hindi exactly lahat ng alts na puro ATH ang kakalabasan. Sa tingin ko, bilang lang ang alts na magiging malakas sa alt season, kumbaga. So, di ko alam yung sagot doon kung alin yung mga alts na yun. Meron ako mga favorite. Alam niyo siguro yun, yung isa, yung FTM. Kung gusto niyo man pasukan. Gusto ko lang mahintay kay BTC kung alisin ko lang to saglit. Gusto ko lang mahintay kay BTC kung etong push up ba na to, no, etong push up ba na to mag-breakout ng confirmed breakout. Kasi ito, no, nagkaroon to ng breakout. Nagkaroon to ng breakout, pero hindi tayo confirmed na nag-close above. No, actually, parang no, balimbing na close above to, then breakdown agad. No? So, ang gusto ko makita, ito, no? Gusto ko makita ng medyo big candle dito. Big candle. Bago ako pumasok ng mga alts. Okay? Kasi pag nagkaroon tayo ng strong bodied candle na break at nag-hold sa taas, most likely tutuloy-tuloy pa pataas si BTC. Okay? At yung alts, late magpa-pump. Ayun ang problema. Pero okay lang kasi marami tayong oras makapasok sa alts. So nakita niyo yung example ko, no, na late trend mag-ATH si Ethereum. Ibig sabihin maraming oras pumasok ng alts. Para mag-ATH pa. Siguro mga at least 1 month na alt season or 2 months sa alt season. At puro pump yun. Okay? Gusto natin mapasukan yun. At medyo medyo mga times 2 up until times 10 yun. No? Kumpara sa BTC, lang to, times 2 lang tong ginawa ni BTC siguro. No, simula, actually, baka hindi pala times 2, no? Mula dyan hanggang dito, almost times 4. Times 3.5, tama ba? Kasi ang 100% times 2, 200% times 3. Times 4 pala, 4.5 pala ito, no? Times 4.5, tama ba yung yung math ko? Medyo banu na ako sa math, times 4.5. Sa alts medyo wala pa, no? Pero makikita natin, meron tayong mga tignan natin si FTM saglit, mali yan, ito. 0.66 ang hina ni FTM, no? Kahit ATH si BTC. So, ito yung yung low niya, 0.16, no? Pero kung gumalaw to, umaabot to ng ng lagpas-lagpas ng kung saan man, no? O 300% na agad to, no? Almost same kay BTC, pero hindi pa siya ATH, no? So, kung aangat pa to, ito, no? Dito sa point na to, $1.2, 600% na agad. So, medyo mas malaki ang galaw ng mga alts, kumbaga. Excuse me. Kailangan inom lang ako tubig. Mas malaking galaw ng alts in terms of gains kumpara sa BTC. Kasi mga small caps medyo malakas ang galawan. Okay? At malakas din sila mag-dump. Kaya kailangan natin mag-ingat, no? So, eto, malaking dump to, no? Hindi natin makikita dito, pero almost nawalan ng value si FTM dati, no? Ganun din naman yung no? Yung maraming coins, kahit Ethereum, almost nawalan din ng value, kumbaga. Kasi lagpas 50%.
So ay lang siguro no, ang kailangan natin pag-usapan sa BTC. Gusto ko kayong mag-ingat dito ah. Gusto ko kayong mag-ingat dito kasi meron tayong mga setup ng bearish pero bullish rin ang news no. Bullish din ang ano ang at least kay Trump bullish pero siguro maraming malungkot na na-impeach na kasi si Trump ng 2 beses pero binoto pa rin. Pero ayoko mag-comment ng ano ng politics. Medyo ano lang, medyo weird lang na gusto pa rin ng mga tao kahit na-impeach na si Trump. Yun lang, no? Anyway. Pag-ingatan natin kasi ang impulse wave theory dito pasok sa ABC correction to. ABC. Like dito. Okay? Katulad dito na meron tayong potential ABC. Kasi ang pinaka-move na ito, may possibility na ABC correction na ganyan. Or sabihin natin, baka tapos na rin itong 1, 2, 3, 4, 5 dito. At meron tayong AB. ABC na ganyan, no? Hindi ko alam. Pwede rin ito na yung ABC. Ganito, no? ABC at ito na yung panibagong pump. Okay? So gusto ko lang kayo mag-aware, medyo maraming basa to. Or at least hindi confirm ko alin ang tamang basa kung kasi up until simula dito no, mahirap nang basahin to. Kasi pwedeng ABC to, after ng ABC dapat impulse wave. Pero at the same time, meron ding mga nagsasabi na ito yung fifth wave na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Fifth wave. After ng fifth wave, magkakaroon tayo ng ABC correction. Pero parang 5 waves kasi ito, no? So, ang basa nila dito, meron tayong, or at least sa akin, meron tayong A, B, C na ganyan, no? Kasi itong move na to, kino-correct, kumbaga. So, parang gato itsura, no? Wala dyan hanggang dito, 0.5. Di pa natin actually na-touch to, pero pwede na siguro yan. Kung regular chart, hindi natin makikita na maayos yan. Hindi natin makikita na maayos yan kasi masyado malaki yung yung pump. So, most likely sa logarithmic chart yan. Okay? So, ila siguro update natin. Pag-ingatan lang natin, kung maglo-longs tayo, sa alts na ako maglo-longs. Kaya na lalamunan ko ba't kaya? Pero anyway, ay lang ang update natin. Ingat sa trades at GG's boys.